ulo ng mga balita. Pataas ng pataas temperatura sa Pilipinas. Presyo ng mga bilihin, pataas pa rin ng pataas. Tutukan, mga nauusong sakit tuwing summer season at mga tamang lunas ating malalaman. Live mula sa UCA News Center, ito po ang Pinoy News ngayon. Magandang araw, Pilipinas! Ako po si Brielle G. Lozano na maghahatid ng magbabagang balita. Ngayong araw, gaya ng temperatura sa Pilipinas, pataas na pataas. Mga presyo ng bilihin sa pamilihan, pataas din ng pataas. Ayon sa tala ng Department of Agriculture, ang mga presyo ng gulay sa pamilihan ay patuloy ang pagtaas. Ang presyo ng carrots ay nasa 80 hanggang 70 piso na kada kilo. Ang presyo naman ng patatas ay nasa 70 hanggang 85 piso kada kilo. Samantalang ang repolyo ay pumalo sa 60 hanggang 70 piso kada kilo, habang ang kamatis ay nasa 40 hanggang 50 piso ang kilo. Ang sibuyas ay umabot na sa 100 hanggang 120 piso ang kilo, at ang bawang ay nasa 200 hanggang 400 piso ang kilo. Ang pagtaas ng mga bilihin ay dulot pa rin ng mataas na inflation rate sa bansa at mababang supply ng mga pangunahing produkto. Ngayon tag-init ay iba't ibang sakit ang nauuso, kaya nabalaan ng Department of Health ang mga mamamayan hinggil dito. Isa sa mga usong sakit ngayong tag-init ay ang bulutong o chickenpox. Ito ay maliliit na umbok sa balat na may tubig sa loob at karaniwang magkate. Ang mga may bulutong ay maaari ring makaranas ng lagnat, sakit ng ulo at katawan. Ayon sa mga eksperto, ang taong may bulutong ay pwede maligo upang maibsan ang pangangate, ngunit wag lang kuskusin maigi ang bahaging may bulutong. Maaari ring gumamit ng mga pamahid gaya ng calamine lotion upang mas mabilis gumaling ang bulutong. At huwag din mag-atubiling magtungo sa inyong mga doktor para sa mas mainam na lunas. Isa rin sa mga usong sakit ngayong tag-init ay nosebleeding o pagdurugo ng ilong. Ang pagdurugo ng ilong o nosebleed ay nangyayari kapag pumuputok ang maliit ng blood vessels sa ating ilong dahil sa mainit na hangin ngayong summer. Nakadagdag ito sa mga sanhi ng nosebleed. Ayon sa mga doktor, kapag nagdurugo ang ilong, ay dapat itong ipitin ng marahan at tumungo. Hindi dapat tumingala ang taong nagkakaranas ng nosebleeding dahil ang dugo ay maaaring mapunta sa iyong lalamunan at maging sanhi ng choking. Mas mainam ding kumonsulta sa doktor upang mabigyan ng nararapat na lunas ang sanhi ng pagdurugo ng ilong. Ako po muli si Brielle G. Lozano para sa Pinoy News Ngayon. Magbabalik ang Pinoy News Ngayon makalipas ang ilang oras. Maraming salamat po.